Hey everyone! So for today's video, papunta tayo sa bagong bukas na Honda Big Bikes sa Parañaque. So check natin kung ano yung mga big bikes sa showroom nila, kung mayroon bang mga bago for this year, and syempre kung magkano. So kung nagpaplano kayong bumili ng Honda Big Bike anytime soon, kailangan yung panoorin tong video. Meron tayong CBR 500R, CBR 650R, and CBR 1000 RR R5 blade. Ito naman, 4 meters. Rocket. 3, 2, 1. yung rocket naman, siya yung ano. Uy. Alright, nasa Honda Safety Driving Center na tayo. And yung bagong Honda Big Bikes na showroom, sa tapat lang mismo nila. So we are here, Honda Big Bikes Parañaque. Dito lang siguro tayo. Hello, good afternoon mga Kanubin Rides. Ako nga pala si Joshua Alemil, SMA or Sales Executive ng Honda Big Bikes Parañaque. So for today, pakita ko yung big bikes ni Honda Big Bikes Parañaque. So meron tayong Rebel 1100. Ayan, meron tayong color blue and color gray. SRP niya is 650,000. Available yung mga big bikes natin sa in-house financing, bike financing. Ayan. And then meron tayong Rebel 500 which is 399,000. Yung fuel tank capacity niya meron tayong 11.2 liters, and then yung fuel consumption niya meron tayong 27.6 km per liter. Itong mga big bikes na to or motor na to, especially sa mga lady rider kasi abot na abot nila. And then yung mga nag-uumpisa, pwede rin sir. And then yung mga chill rider, yung ayaw naman sa speed pero gusto ng long rides, ayan, pasok sa kanila yan sir. So lipat tayo sa speed, about naman sa speed, no. Meron tayong CBR 500R, CBR 650R, and CBR 1000 RR R5 blade. Ayan, bali 2024 year model na siya. Sa CBR 5 blade natin, ang SRP natin is 1.690, and then CBR 650R 549 naman. And then sa CBR 500R, ang SRP natin para dyan ay 389,000. Available din for bank financing, in-house financing, and cash. May mga freebie ba ito pag bumili? Ang freebie natin pag bumili kayo dito sa Parañaque, meron tayong 5 coupon service. And then free 2 liters ng gas pang activate ng unit. And then yung 3 years registration. Ayan, tungo naman tayo sa comfort or touring na pinakamataas na CC ni Honda, si Goldwing. Ayan. Ang displacement niya is 1,800, SRP of 2 million. Yes sir, etong unit natin na to, meron siyang reverse, and then yung windshield natin adjustable siya by electric, na-adjust siya by dito. Ayan, and then meron din siyang heated grips. Di halimbawa, bumiyahe tayo ng Baguio or
sa malalamig na lugar, pwede natin painitin yung grips. And then sa backseat din, pwede rin. Bali, ito yung switch niya for heated seats. Yan. Ayan, so ito naman, tungo tayo sa sports or yung speed siya pero naka-upright ka pa rin. Or mas comfort kaysa kay Super Sport. So ito, model bike siya ng Honda Driving Center, e-clutch version. Ayan yung e-clutch mechanism niya. So SRP for e-clutch natin is 564K. Available din in-house, financing and bank financing. Also cash. Ayan. Para kayo itong motor? Itong motor na to para sa mga newbie friendly siya na bike. Pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki, pwede siya mga nagsisimula. Itong isa, CB650R na standard naman. Ayan, without e-clutch na version siya. Available siya dyan sa matte cream, black, and glossy red. Okay, so ayun, dito naman tayo sa adventure na lineup ng Honda. Meron tayong NX500 which is 409,000. Yan, available siya sa black tsaka sa white. Meron tayong last 2 stocks, tag-dalawang stocks ng dalawang color. Sunod na adventure natin, Transalp 750, 598,000. Ayan. Sunod naman, meron tayong Africa Twin, pero ito 2023 model. Tube type pa siya. Itong black, tube type pa siya. Bali, ang SRP natin is 950,000. Ayan, 2024 na. Grand Prix Red ni Africa Twin. 2024 na, tubeless na siya. Same price, 950,000. Then, ayan yung white natin na Transalp, yung next. Ito ano model to? Ano siya, sir? DCT ng Africa Twin. Ay, iba pa dito? Iba pa, sir. Bali, yan, manual version. Ito, DCT na siya. DCT natin is 1.170. Yes, sir, yung DCT natin, wala na siyang clutch. May option ka na lang kung gusto mo ng automatic or semi-automatic. Bali, yung shifters niya nandito na rin sa controls. Ayan, kung makikita nyo, nandito na yung minus. Then sa likod yung plus. So, kumbaga sa kotse, parang paddle shifters. Wala na sa paa. Wala na sa paa. Pero pwede rin fully automatic, no? Pwede rin fully automatic. Dito lang yun, sir. Ito. Last one ng adventure natin, si XAGV. Ito naman model na to, 2024 model. Yung kabila, 2023. So, SRP niyan, 839,000. Ayan. Bali, hindi na siya naka-CVT type, naka-chain drive na siya. Yung 2024? Parehas. Ito brother, ano to? Ano siya, sir? Pagmamayari siya ni Sir John Diego, yung president ng Honda Motorsport. Yan. Anong model to? SP2. Race bike talaga? Yes, sir. Race bike talaga. Meron yung sumunod na model, SP3 na. So, hindi siya binibenta, no? Hindi, sir. For display lang. So, ayun. Once again, I'm Joshua Eliamil, Sales Executive ng Honda Big Bikes Parañaque. I'm inviting you guys na pumunta dito beside lang ng HSDC or Honda Safety Driving Center. So, pwede nyo rin akong kontakin sa number ko, 0998-546-0845. Ang store hours natin, dagdag ko lang, mula 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Saturdays open tayo. Ayan, thank you. Sir Joshua, maraming salamat. Thank you. Alright. Sobrang okay to bagong showroom ng Honda. Kumpletong-kumpleto eh. So sa second floor yung mga big bikes, then sa baba naman yung mga lower CC, mga scooters. So if you guys have time, bisitahin nyo, for sure mag-enjoy kayo. And meron din silang service area. So alam na kung saan ako magpapa-PMS ng ADV next time.
Alright, so ito yung HSTC. Katabing-katabi lang nito Honda Big Bikes. So thanks again to Honda Big Bikes, and shoutout pala kay Sir Joshua. Salamat sa assistance mo kanina. Medyo maaga pa naman, and pasyal ko na rin kayo sa DJI. May bago kasi silang drone. I'm sure narinig nyo na yun or nakita yung DJI Neo. Yun yung pinakabago nilang beginner drone. Paliit lang and affordable compared sa iba nilang drones. Pero hindi naman tayo bibili ha. Gusto lang muna makita in person, yun siguro ma-demo natin. Ang gamit kasi nating action camera sa helmet is DJI Action 4, and meron na rin tayong DJI Pocket 3 pang vlog din. And loyal kasi ako sa brand pag talagang nagustuhan ko yung performance. Kaya syempre pag sa drone naman, DJI din. And pag drone naman ang pinag-usapan, talagang DJI lang din naman yata ang brand to consider. Karang huling daan ko dito, naka MT-03 pa tayo more than 2 years ago. Grabe talaga ang traffic dito sa Service Road. Digmaan na naman. Alright, yun, umandar din. Naipit rin tayo ng matindi sa traffic. Dito rin ang labas. Alam ko na itong lugar na to. Kasi madalas sa West Service Road ako dumadaan. Pag pa Makati, dito rin yung labas ko. Pasok tayo ng Chino Roses. Okay. Pero grabe, parang mas matraffic sa sa East Service Road. Dito nakailang daan na tayo. Medyo kabisado ko na. Katawa rin yun. Since lagi ako naka-scooter ngayon, nakakabisado ko na yung mga daan na hindi ko usually dinadaanan pag naka 4 wheels. Yung mga looban, service road. Darating yung time, hindi na natin kailangan mag-Waze. Alright, isang diretso na lang to. Tapos tatawid tayo dun sa tunnel sa EDSA. Hindi na rin pala natin nagagamit yung GoPro Hero 11 natin kasi goods na tayo dito sa DJI So kung meron mga interesado dyan guys, PM nyo lang ako sa Facebook page ko. Hindi pala tayo pupunta sa tunnel, kakanan pala tayo sa EDSA. Oo nga naman, mas malapit. Alright, so EDSA Gaming na. Doon tayo sa may sa may Glorieta. Teka, kung Glorieta, pwede rin tayo sa ilalim hindi, kakaliwa na pala dito. Sorry naman, nagmamarunong lang. Nawili, no? Yan ang ayoko kay Waze Di ba kayo na naka-left na dito? So ngayon, biglang pinapadiretso niya tayo. Hindi sana nga, nag-ilalim na lang tayo. Kaya minsan naliligaw pa rin ako Ito si Waze kasi pasaway din Pero itong lugar na to, alam ko na naman to kahit pa paano. Juan Ayala na yan pagkaliwa natin Pero hindi ko pala alam kung saan ang parking ng motor doon. Nakatakot dito, puro bus. Yan, ito na guys, Juan Ayala. Kaso bawal ang U-turn dito. So, pasok na lang tayo ng Glorieta muna. Doon na tayo umikot. First time ko naka-scooter ulit dito sa lugar na to. Dumadami na yung mga first natin. Nakakatakot naman dikitan tong truck na to. Parang baka biglang bumukas yung yung likod Pero sa mga gusto magpunta ng Juan Ayala tapos naka-motor, tara, papakita ko sa inyo kung saan pwede mag-park. So dito yung parking. Alright, syempre hindi naman tayo naka-big bike, naka-scooter tayo. So for sure may designated to. Ayun, motorcycle parking na kaagad. Kasama ko sa ADV 160 group. Shoutout sa iyo, Cap. Alright. So mukhang okay naman yung parking dito. Lapit lang din natin sa mall lobby. Dito na. Lower ground floor. So dito sa level 4 yung mga tech shops. Samsung, Oppo, Digital Walker, Insta360 doon. Nandito yung DJI. Sir Mike! Yes po. Yung sir, check ko lang yung Neo. Yan bro, yung Flymore, no? Kapag gamit ito, halimbawa, ito, sa follow mode, to pinindot mo to, kailangan
naka-eye-to-eye contact kayo sa camera. Pag naka-eye-to-eye contact ng camera kayo sa camera, yan. So, didistansya yan ng bakya. Follow mode pala to. Susundan ako ng ano niyan, ng drone. Yan, ayan siya. Ito yung follow mode. Yan. Kapag ka meron naman tayong circle, ito, yung pabilog, pindutin mo lang to. Road circle. Yan. Pag sa circle naman, ganito. Same pa rin yung scenario. 2 meters. Circle. 3, 2, 1. Yan. So, didistansya yan sa'yo, sabay, iikutan ka na yan. Na hindi mo na kailangan kontrolin. Yan. Kapag ka naikutan ka na niya, babalik siya ulit sa center, sabay lalapit siya sa'yo. Yan. Saka mo siya anuhin. Ito naman, Rocket. 4 meters. Rocket. 3, 2, 1. yung rocket naman, siya yung ano. Uy. Mali. Pataas kasi siya. Ito naman yung Direct focus roading. isa. Yung isang klase niya is ito yung ganyan. 4 meters. Roading. 3, 2, 1. Ito yung pag ano naman siya. Yan. So kung saan din siyang babalik siya sa'yo, sir. So yung mga ganong feature, sir, hindi naman kasi siya yung pang malayuan talaga or pang range, kundi pang malapitan lang talaga. Yung ito kanina, yung sa rocket mode kasi, kaya ako siya kinuha kasi nga ano siya, tataas kasi siya ng sobra. Yung pusang nakadetect ng mga Walang sensor ang Neo. Walang sensor to. Kaya ako siya kinuha ganun kaagad. mabanggay, no? Oo, mabangga siya. Yung dito naman is ito yung spotlight. Ito. Ito, highlights ko lang yan. Ito yung spotlight. Tapos ito naman is yung halimbawa, kapag pupunta ako sa isang area, susundan din niya ako. Follow. Hindi siya yung follow. Kung halimbawa, pupunta ako dito, tapos nandyan siya, gaganon din siya. Haharang din siya, gaganon din siya. Paning lang. Oh, Ay, ganun din spotlight. siya. Yung spotlight kasi, naka-hover lang siya ng ganon. Wait lang. Follow, roading, circle, rocket, spotlight, Ang spotlight kasi, spotlight, 3, 2, 1. naka-hover lang siya ng ganyan. Hindi siya aalis sa area, hindi susundan niya. Anahan niya lang ako, tututukan niya lang ako. Oh. Tututukan niya lang ako ng camera. Tapos sa controller, ayun yung controller. Yung fly more. So kung nakaganito, pwede mo siyang i-manual na ibaba or di kaya gaganin mo lang yan. Kasi downward lang naman yung meron siyang sensor. Tapos flying time, 18 minutes flying time. Kaya may maganda na rin kayong pang beginner drone. Yan. So sa mga gustong bumisita dito, hindi lang naman DJI Neo ang available kami dito. Meron kaming mga mini series like Mini 4 Pro. Tapos isa sa mga latest po. Tapos Mavic series. Yun, isa sa pinaka mainit ngayon sa market po yung Mavic series. Yung location po namin dito, 4th floor po, 1 Ayala, Makati po. Alright. So, shoutout kay Sir Mike of DJI. Salamat sa pag-demo nung Neo. Pero matindi lang ang hype eh.
Parang yung Pocket 3 before, di ba, pahirapan bumili. So ganoon din sa sa DJI Neo. So nasa 30 pa raw yung nakapila ngayon. So kung gusto mong bumili, magpapalista ka pa. And hindi pa raw alam kung kailan yung dating ng next na stock nila. Ayun, so malamang digmaan na naman. Nabutan tayo ng rush hour. Pero sana guys, na-enjoy nyo yung pasyal natin today. Yung Honda Big Bikes and of course yung demo ng DJI Neo. And by the way guys, we're very close to hitting 9,000 subscribers sa YouTube. Huling check ko lang, sa 8.5 na tayo. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, please click the subscribe button below and like and share the video. Salamat. Nakalimutan ko rin pala magdala ng extra battery ng DJI. Actually 3 yung batteries natin, pero since isa lang itong dala natin, nakakabilib kasi ang kunat. Kinaya. Although low bat na ngayon, pero compared sa GoPro medyo malayo ang performance ng battery nito. Alright, so dito ko na muna patuloy yung video since low bat na rin tayo. Pero maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.